Orly, muli magandang umaga sa ating mga puso. Kasama ko ngayon MMDA General Manager Nicolas Torre III. Sir, kamustahin ko lamang yung inspeksyon na ginawa nyo dito sa large booster pump na dineploy para humigop ng tubig sa Barangay Tumana at Barangay Malanday. Well, sa ngayon, um, medyo okay na. Sumunod, medyo nagtrabaho talaga ng buong gabi itong kontraktor. Dahil kagabi, 2 beses na putol yung discharge sa pipe na yan eh. So, sabi ko sa kanila, ginawa na paraan. Ngayon, nakita nyo, nakaporma ang crane para hawakan discharge pipe para hindi na mahulog. So, sa ngayon, mga mahigit 1 metro na ang binaba nitong tubig nito. Mahigit at kalahati. Kasi kagabi is lampas ng D17 yan eh. Sir, gaano katagal bago mahigop lahat ng tubig ka Well, natin? nakita natin, within 3 hours, yan ang nangyari. Within 3 hours, is bumaba ng mahigit 1 metro ang tubig dito. In the absence of pagbaha. So, medyo calculate natin kasi ito, kuwan na rin to eh. Testing na rin to at saka textbook kuwan na ito. Textbook na audit ng capacity ng pump na ito. So, nasubukan natin. Sa loob ng 3 oras, itong lugar na to, pinababa niya na mahigit 1 metro ang tubig. Orly, meron ka bang katanungan kay Nako, General marami. Torre? Marami. General, good morning. Si Orly ito. Ito pinagmamastak ko pong pump na ito. Marami ba tayong ganyan? May mga 11 ganyan di ba Orly. naka-deploy sa iba't ibang lugar ng Metro Manila dahil sabi nyo nga, mabilis yung paghigop ng tubig eh. Yes, 11 yan. At ngayon, commissioning na ngayon, commissioning and testing nitong mga pump na ito kasi mga bago to eh. Yung mga may regular na maliit na gamit kami nung nauna, may parang 0.2 Parang cubic portable. meter per second lang yon. Oo. Kaya medyo mahina yon. Ngayon, yung gamit noon kasi kagabi is sinusustain niya lang yung tubig na huwag nang lumakas, huwag nang tumaas. Kaya nilagyan natin itong mas malaki para pababain talaga. Yan yata yung kinilalagyan nyo para napapatakbo niyan private contractor kung di ako nagkakamali. Yung mga pumping station na mini-maintain naman po ng MMDA General, kumusta naman po ang kanila naging performance noong nakalipas na araw? May mga pumping station tayo na na-overwhelm na talaga ng tubig at saka ng basura. Pero napagana naman ulit. Napagana. Kasi nga, ang measure din natin, talaga sinasabi ko paulit-ulit sa ating mga kababayan at sa mga tao rin namin na hindi ang measure nung pumping station ang yung total absence ng tubig sa kalsada. Talagang mangyayari yan. May tubig talaga sa kalsada at umuulan habang umuulan. Ang measure ng flood control mitigation or flood mitigation problem natin ay yung bilis ng kasama na ang bilis ng baba ng tubig pag tumigil na ang ulan. Oo. Nitong nakalipas na araw, wala naman po kayong naitala bukod po dyan sa Marikina na pinatatakbo po ng private contractor ayon po dyan sa LGU ng Marikina. Yung ating mga pumping station, sabi nyo nagkaroon ng berya pero gumana naman lahat. Hindi naman po ba ito maaaring panahon na rin para matingnan? Kasi iba ho dyan matagal na luma na Meron ho ba tayong nakikita na kinakailangan paltan na rin ho? At yung mga mas malalakas na uri ho ng mga water pump ang kinakailangan na GM? At tuloy-tuloy po yan yung ating audit sa ating mga pump capacities at saka yung pump operation. At may nakita na nga tayo na mga motor na under rehabilitation ngayon. Sapagkat tama nga kayo ka-Orly na talagang luma na yan at kailangan na i-upgrade din ang capacity dahil nag-iiba na rin talaga ang volume ng tubig na ang kanilang mga kinakaharap na water volume. Kasi matagal ng panahon na pinaplanong paltan yung iba dyan Hindi pa ho yata nakukompleto dahil halos 61 pumping stations ito sa buong Metro Manila mini-maintain ng MMDA. Plano nga ho itong dagdagan at sinasabi niya siguro kahit ng mga 5 o 10, pwede pa 73 po yung aming pumping station. 73, Tapos, sorry, 73. Tapos sa isang pumping station ay maraming pumps, multiple pumps ang kadalasan. Gaya ng Triparigalina, 8 ang kanyang pump yan dahil siya ang pinakamalaki sa lahat ng pumping station natin. Alright. Panghuli lang siguro, GM, kumusta po ang assessment? Lalo-talo na ito. Papahupa na ho ang matinding habagat pagulan. Ang inyong mga nakikitang mga kinakailangang ayusin. Lalo na ho yung mga kalsadang muli na naman nagkabutas-butas. Pati na rin po yung pader na gumuho po along EDSA Ayala. Kumusta po ang inyong assessment at magiging trabaho po ng MMD sa darating na araw?
Marami po tayong nakita na mga areas for improvement sa performance ng gobyerno sa ating iba-ibang mga flood control mitigation programs at yun din sa solid waste management natin plus dito sa ating traffic traffic management habang may mga ganitong klaseng calamities. So we'll be back on the drawing table kaya maaga tayo ngayon dahil alas 7 nagtatawag ako ng operations meeting sa lahat ng mga responsible officers para malaman at magkaroon ng debriefing sa kung ano nangyari, what went well, what went wrong, and what can be improved. Meron ba mga tauhan kayo nakadeploy din, pinadala din po sa Metulyahan, GM, para malalayan po yung mga maapektuhan ng paggapaw ng Lamesa Dam? Lagi pong nandyan ang ating mga tauhan, pati yung may mga mobile pumps tayo na nandyan. At sinisiguro natin talaga ang pinaka-importante sa Tulyahan River ay dapat flowing yan. Dapat ang mga bara at ang mga posibleng magpaantala sa paggalaw ng tubig ay dapat mawala. Kasi ang kailangan talaga niya i-drain. At pag oras na ang Lamesa Dam ay nagpakawala ng tubig sa patuloy na halimbawa pagulan sa kabundukan kung saan nandyan ang Angat at yung iba pang mga nasa northern part ng Metro Manila, kailangan kontrolado at mabilis na makababa ang tubig sa Tulyahan. Okay, sa mga nagtatanong, meron na hong number coding ngayong Martes, GM? Yes po. Balik na po tayo sa normal at wala pong sana po ay walang aberya na nangyayari. Yep. Thank you, sir. At makikibalita ulit kami sa inyo sa inyong gagawing inspeksyon sa buong araw nito. Thank you po, General. Salamat po. Yes sir, maraming salamat din po. Thank you, GM. Salamat po. Mark? Salamat. Yan, Orly, si MMDA General Manager Nicolas Torre III. Ako si Mark Makalalad ng GMA Super Radio, DCWB, Balitang Totoo.